Alam mo ba na may isang halaman na kahit malaglag lang ang dahon, kaya nitong magpatubo ng panibagong halaman? At mas nakakagulat, ginagamit din ito ng marami bilang tradisyonal na halamang gamot para sa iba't ibang kondisyon. Totoo ba talaga ang mga benepisyong ito? O isa lang ba itong alamat? Alamin natin ngayon. Kata-kataka. Ang halamang tila may sariling buhay. Welcome sa The Healing Herb 101. Kung mahilig ka sa mga halamang gamot, natural na kalusugan, at mga tradisyonal na lunas, siguradong marami kang matututunan dito. Huwag kalimutang i-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga susunod na health videos. Ano ang kata-kataka? Ang kata-kataka ay isa sa mga pinakakakaibang halaman sa Pilipinas. Tinatawag itong kata-kataka dahil sa kakaibang kakayahan nitong magpatubo ng bagong halaman mula lamang sa dahon. Kapag nalaglag ang dahon nito sa lupa, kusang tumutubo ang maliliit na ugat at nagiging panibagong halaman. Mayroon itong makapal at makatas na dahon, kumpol ng mga bulaklak na nakayuko, madaling mabuhay kahit kaunting lupa lamang. Dahil dito, marami ang nagtatanim nito bilang ornamental plant at halamang gamot. Ano ang taglay nito? Hindi lang pala kakaiba ang hitsura nito. Mayaman din ito sa iba't ibang natural compounds tulad ng flavonoids, alkaloids, glycosides, steroids, organic acids, quercetin, caffeic acid, ferulic acid, at marami pang iba. Ang mga natural compounds na ito ay pinag-aaralan dahil sa kanilang posibleng antioxidant, anti-inflammatory, at antimicrobial properties. Dayunpaman, hindi ito nangangahulugang napatunayang gamot ang halaman para sa lahat ng kondisyon at kailangan pa rin ng mas maraming clinical na pag-aaral. Paano ginagamit ang kata-kataka? Tradisyonal na ginagamit ang iba't ibang bahagi nito. Ang buong halaman ay maaring katasan. Ang dahon naman ay dinidikdik, kinakatasan, o bahagyang pinaiinit sa apoy bago ipantapal sa balat. Sa ilang lugar, ginagamit din ang katas nito bilang iniinom na halamang lunas. Ngunit tandaan na ang pag-inom ng anumang halamang gamot ay dapat lamang gawin ng may pag-iingat at mas mabuti kung may payo ng doktor o lisensyadong healthcare professional. 10. Tradisyonal na gamit ng kata-kataka. Isa. Kagat ng insekto. Kapag diniktik ang dahon at ipinantapal sa kagat ng insekto, maaari itong makatulong sa pagpapagaan ng pangangate at iritasyon ayon sa tradisyonal na gamit. 2. Eczema. Ginagamit din ang diniktik na dahon bilang pantapal sa balat ng ilang tao. Gayunpaman, ang eczema ay maaaring mangailangan ng wastong medikal na paggamot, kaya huwag ihinto ang iniresetang gamot nang walang payo ng doktor. 3. Sugat. Ang dahon na bahagyang pinainit o diniktik ay tradisyonal na ipinapatong sa sugat upang makatulong sa paghilom. Siguraduhing malinis ang sugat at kumonsulta sa doktor kung ito ay malalim o may senyales ng impeksyon. 4. Pigsa isa rin ito sa mga karaniwang tradisyonal na gamit ng kata-kataka. Maari itong ipantapal sa pigsa bilang bahagi ng katutubong pangangalaga. 5. Pagtatay at disenterya. May ilang tradisyonal na paniniwala na ang katas ng dahon at sanga ay maaring makatulong sa pagtatay. Ngunit ang matinding pagtatay o disenterya ay maaring magdulot ng dehydration at nangangailangan ng agarang medical na atensyon. 6. Hika. Sa katutubong paggamit, ang dahon ay ibinababad sa mainit na tubig bago kinukuha ang katas. Ngunit tandaan na ang hika ay isang seryosong kondisyon at hindi dapat palitan ng halamang gamot ang mga iniresetang inhaler o gamot. 7. Alta presyon. May mga ulat ng tradisyonal na paggamit nito para sa mataas na presyon ng dugo. Gayunpaman, hindi ito kapalit ng maintenance medicine. Ang biglaang paghinto ng gamot sa alta presyon ay maaring maging mapanganib. 8. Pananakit ng tenga tradisyonal na ginagamit ang katas ng dahon bilang patak sa tenga. Gayunpaman, ang paglalagay ng anumang likido sa tenga
ay hindi ligtas kung may butas ang eardrum o may impeksyon. Kumonsulta muna sa doktor. 9. Pananakit ng ulo. Ang dahon ay ipinapatong sa noo at sentido bilang tradisyonal na paraan upang makatulong sa pagginhawa ng pakiramdam. 10. Rayuma. Ang dinikdik na dahon ay ginagamit ding pantapal sa mga kasukasuan na sumasakit dahil sa rayuma bilang bahagi ng katutubong panggagamot. Bagamat matagal nang ginagamit ang katakataka sa tradisyonal na panggagamot, hindi pa sapat ang matitibay na clinical na ebidensya upang mapatunayan ang pagiging epektibo nito para sa lahat ng nabanggit na kondisyon. Kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, may maintenance medicine, o may malubhang karamdaman, kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng anumang halamang gamot. Kung lumalala ang sintomas o hindi nawawala, huwag mag-atubiling humingi ng medical na tulong. Talagang kahanga-hanga ang katakataka. Hindi lamang ito kakaiba dahil tumutubo mula sa dahon, kundi bahagi rin ito ng mahabang tradisyon ng paggamit ng mga halamang gamot sa Pilipinas. Ngunit tandaan, ang natural ay hindi palaging nangangahulugang ligtas o angkop para sa lahat. Ang tamang impormasyon at gabay ng healthcare professional ang pinakamahalaga. Kung may katakataka sa inyong bakuran, i-comment lang ang salitang "meron" sa baba. At kung gusto mo pa ng mas marami pang videos tungkol sa mga halamang gamot at natural health tips, like, comment, share, subscribe sa The Healing Herb 101. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod nating video.